Welcome back mga ka-health! Kung madalas kang makaramdam ng hilo, lightheadedness, o parang umiikot ang mundo, huwag mo itong basta pag walang bahala. Ang hilo ay hindi sakit. Ito ay sintomas. At ang bawat sintomas may dahilan. Sa episode na ito, aalamin natin ang mga posibleng sanhi ng biglaang pagkahilo. Alin ang normal? At alin ang dapat mong ipacheck agad? Stay with me! Unang tanong, ano ba ang ibig sabihin ng hilo? Kasi minsan, iba-iba ang pakiramdam natin. May hilo na parang umiikot ang mundo. Tinatawag na vertigo. May hilo na parang mahimatay ka. Lightheadedness. May hilo na parang lutang o disoriented. At depende sa klase ng hilo, iba pa rin ang sanhi. Kaya importante na maiintindihan natin kung anong type ang nararanasan mo. Pangalawa, dehydration. Pinaka-common pero madalas na hindi napapansin. Minsan ang dahilan ng hilo ay simple lang. Kulang ka sa tubig. Kapag dehydrated ka, bumababa ang blood volume mo. Kapag mababa ang blood volume, bumababa ang blood pressure. At kapag bumababa ang blood pressure, hindi sapat ang blood flow sa brain. Kaya ka nahihilo. Kung mahilig ka sa kape, soft drinks, o kulang ka sa tubig, malaki ang chance na ito ang dahilan. Pangatlo, low blood pressure o orthostatic hypotension. Nararanasan mo na ba na pagbangon mo sa kama, biglang dumilim ang paningin mo? Ito ay tinatawag na orthostatic hypotension. Kapag bigla kang tumayo, hindi agad nakaka-adjust ang blood pressure mo. Sandaling kulang ang oxygen sa utak, kaya nahihilo ka. Mas madalas ito sa kulang sa tulog, dehydrated, may anemia, uminom ng maintenance na medications. Segment number 4. Anemia. Isa sa pinaka-common sa Pilipinas. Kung madalas kang mahilo at mabilis mapagod, isa sa dapat i-check ay anemia. Kapag mababa ang hemoglobin mo, kulang ang oxygen na nagdadala sa brain. Signs na maaaring anemia: maputla, madaling hingalin, malamig ang kamay, malakas ang menstruation, laging pagod. Isang simpleng CBC test ang makakapagpasabi nito. Panglima, vertigo o problema sa inner ear. Kung ang hilo mo ay parang umiikot ang kwarto kahit hindi ka gumagalaw, malamang vertigo ito. Ang vertigo ay kadalasang galing sa inner ear. Isang common cause ay BPPV o benign positional vertigo. Nangyayari ito kapag may tiny crystals sa inner ear na gumagalaw kapag iniiba mo ang posisyon ng ulo.
trigger nito ay pagbangon, pagyuko, paglingon, at minsan may kasamang pagsusuka. Pang-anim, low blood sugar. Kung matagal kang hindi kumakain o diabetic ka, pwedeng bumaba ang blood sugar mo. Kapag mababa ang sugar level, nahihilo ka, nanginginig, pawisin, at mahina. Kaya minsan ang hilo ay gutom lang pala. Pang-pito, anxiety at stress. Hindi lahat ng hilo ay pisikal. Kapag anxious ka, bumibilis ang paghinga mo. Kapag bumilis ang paghinga, bumababa ang carbon dioxide level mo. At kapag bumaba ito, nahihilo ka. Kaya minsan ang hilo ay epekto ng stress o panic. Pang-walo, heart problems. Kung ang hilo ay may kasamang palpitations, pananakit ng dibdib, shortness of breath, panghihina, huwag mo itong baliwalain. Maaring may problema sa heart rhythm o blood circulation. At ito ay kailangang ipacheck. 9. Warning signs o emergency na ito. Ngayon, kailan ba delikado ang hilo? Magpatingin agad kung ang hilo ay may kasamang biglaang matinding sakit ng ulo, panghihina ng isang side ng katawan, slurred speech, facial drooping, double vision, high fever, loss of consciousness. Dahil maaari ito ay stroke o brain emergency. Kapag may ganitong sintomas, huwag maghintay. Pang-10, ano ang pwede mong gawin? Kung simple lang ang hilo at walang warning signs, uminom ng tubig. Kumain on time. Huwag biglang tumayo. Ayusin ang tulog. I-manage ang stress. Magpa-check kung paulit-ulit. Huwag hulaan ang kalusugan, mas mabuting sigurado. Mga ka-health, ang hilo ay hindi arte. Hindi rin ito dapat baliwalain. Ang katawan nating marunong magsalita. Kailangan lang natin siyang pakinggan. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang word na balance para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. Don't forget to like, subscribe at i-share ito sa taong madalas nahihilo. See you next episode mga ka-health, kung saan ginagawang simple ang health para sa bawat Pilipino. Paalam!